And yes, magandang hapon na naman ulit sa panibagong video na naman tayo. At ito guys, ipapakita naman na namin yung ginagawa namin ngayon. So, naka-symbol pa lang kami guys, papuntang second floor. Sa mga bakal pa rin tayo ngayon guys. At maya maya, ipapakita na namin sa inyo yung kung ano ang mga sistema ginawa namin sa mga biga ng bahay. Okay. At bago tayo magtuloy-tuloy guys sa ating video, mapadaan mo kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. Paki-like na rin at paki-share. Huwag na rin kalimutan guys, pindutin ang notification bell para updated kayo sa tuwing upload tayo ng mga video. Okay, huwag na natin patatagalin. Start na tayo. So ayan guys, at dito tayo nga sa harapan. Naipoporman na rin yung bahay. So hindi pa talaga kami nakapag-buhos ng slab. Kung nakikita nyo naman kung gaano karami yung bakal namin sa biga. At yan ang request ni sir at saka ni ma'am, na kailangan patitibayin yung bahay. So hindi natin tinipid yan guys, yung materials nyan. Mamaya akyat tayo para maipapaliwanag namin sa inyo kung ano mga sistema ang ginawa namin na bakal sa taas. So itong pader, nagre-rebukada na rin dito. Yan, kung nakikita nyo naman yung paglagay ng mga bakal na yan. Mga 16mm lahat yan. Ang naging extra bar namin ay 16mm din. Siyempre stirrup ay 10mm. Mamaya guys, ipapaliwanag natin yung mga kung ano ibig sabihin yung mga yan. Yung mga nasa putol-putol na bakal sa taas. Mga next week makapag forma na rin kami, makapaglagay na kami ng mga pamorma dyan sa gilid. Medyo mabilis-bilis na to guys pagka makapag-slab na lang kami. Medyo madali-dali na to. Ito lang talaga sa baba, ang challenge lang talaga sa amin, kaya medyo natatagalan talaga kami sa paglipat-lipat ng mga gamit o mga panambak dati. So sa awan ng Diyos naman, kahit paano nakakilos na kami ng maayos. Akyat tayo sa taas para maipakita natin sa inyo yung ginawa namin ng mga bakal. Okay, dito tayo sa taas. Hanggang sa papansin nyo naman kung gaano talaga karami yung bakal na kinabit namin dito. So ang stirrup namin magmula dito 10 na dus-dus yan, 8 4-4. Ganon din dun guys sa dulo na yan, 10 dus, 8 4. Depende yan guys, nakalagay sa plano kung ilang bakal ang ilalagay nyo. Nakikita naman yan dun sa plano kung anong space ng bakal, ano ang layo. So ayan, nagpapalitada na nga. Ayan, tulad nito, may mga pader na yan dati. So dami yung bakal niyan. 2, 4, 6, 8, 10. Plus 4, 4 ulit. 2, 4, 6,
8. Halos nag 4-4 na nga to guys, kasi doon pag nagbilang kami ng 10 rin na dos-dos, tapos walang 4-4 ang natitira, halos ano rin, parehas din. Konti lang ang nadadagdag dyan. Ayan, dito tayo ngayon. Ito guys, ang ito nga pala sa konting kaalaman, para po sa hindi pa masyadong nakakaintindi pagdating sa ganitong mga gawain. Ipapaliwanag natin guys yung mga ibig sabihin nito, yung mga biga, bakit napakaraming bakal. Ba't kailangan pa na lagyan ng mga extra bar sa ibabaw? May bakal na dito, may bakal na dyan, kabilaan. Ba't kailangan pa sa gitna? Diba? O, mayroon pa dito sa gilid. Mayroon pa dito. Una guys, ang kailangan talaga natin pagdating sa bahay. Siyempre kung nakadepende naman yan sa laki ng gagawin at sa budget nung may-ari. Kung may budget ka, mas mainam na ito ang susundin nyo. Kahit sa mga building guys, ganon din yan. Pero ang mas nakakaiba lang doon, mas maraming bakal ang sa building. Kaya sa commercial, residential, nakadepende yan sa plano kung ilang bakal ang nakalagay. Kasi nakaguhit naman yan. Ito guys yung tinatawag na bottom bar. Ayan. Nakita nyo naman, nakaikot yan. Ang dugtungan nito ay nandun pa sa kabila. Ito yung tawag na bottom bar sa baba. So kabilaan yan ang bottom bar. Ito naman yung top bar nasa ibabaw. Tawag na top bar. Ano yung ibig sabihin naman itong putol na to? Ayan yan. Nakita nyo naman na putol, diba? Ayan. So parehas na yan sila. Yan, tulad yan. At saka yan. Putol din yan guys. So nasasabi ko na sa inyo, ito ang top bar sa ibabaw, bottom bar ito sa ilalim. Ang pinaka-importante guys pagdating sa dugtungan ay gagawa kayo ng splicing. So ibibend nyo lang yung isang bakal na to para pagdugtong nito. Ito yung galing doon sa kabila na bottom bar. Siyempre ito naman magdudugtong kayo, kailangan naka-splicing tulad nito. Nagawa na natin to dati, may tutorial na ako na ginawa nito. So papalo up lang natin para kita paano sa hindi pa masyado nakaintindi. Ito naman guys yung tatawag sa gitna, stepiner ang tawag nito. Pwede kayo maglagay ng 12mm. Kung puro 16 naman to lahat, pwede naman mag 12mm kayo sa gitna. Pero ang ginawa namin dito guys ay 16 pa rin to lahat. Kasi yun naman ang nakalagay doon sa plano. Itong ibabaw na to, ito naman yung pag-usapan natin. Ayan. Kita nyo naman, diba? Hanggang dito lang yung dulo. So nandito yun guys, yung nakaskwala ang kabila niyan sa poste. Andun sa ilalim, nakaskwala yan. Ito tawag na crank, pang support. Extra bar ang tawag nito guys, o crank ba sa English nito. Extra bar. Ba't kailangan ng ganito guys sa bahay? Kung isipin, may putol naman yan, di ba? Putol naman to sa baba. Kasi pang dagdag tibay yan, natawag na pang support sa tibay.
Kaya paano, dagdag din dito guys, hindi siya basta-basta na lulundo kasi alam mo kung bakit. Yung mga extra bar na yan, ayan oh. Kailangan mahaba ang dugtungan nyo. Kung magmula kayo dito sa poste, kung kailangan na magdugtong kayo ng 1 metro, kung kailangan dito guys magsimula sa poste ay 1 meter o mas higit pa yung haba. Ganon din dito, magmula sa poste na yan, ganon din papunta dyan sa kabila. Pero hindi basta-basta guys na maglagay lang kayo ng ganito. Kailangan kinukuha nyo rin yung tamang sukat nito. Yan, yung haba niyang span. Kaya anong haba niyan, pwede nyo siyang i-divide sa 3 o 4. Magmula dito papunta dyan, divide nyo yan sa 3 muna. Kung over 3, pag over 3 kasi, over 3, ang ibig sabihin ng over 3 guys, i-divide nyo na naman sa 3 yan. Ayan yan. Ngayon kung mahaba naman yung biga nyo, tulad yan, kung halimbawa naman ang lapad nyo ay 4 meters, ang gawin nyo na lang, pwede naman kayo mag L over 4. 1 meter yung ibabaw mula sa poste, mag 1 meter kayo, 1 meter din guys punta dito, tapos ang matitira nun ay 2 meters. Yun na yung pinaka bangka yung sa pinakailalim na yan oh. Yan, ito yun, 2 metro. Pag sila tawag na L over 4. Basta lagi nyo tandaan guys, ang biga may tatawag kayo ng extra bar. Ngayon nakadepende naman yan sa budget. Kung talagang sapat yung budget nyo, mas mainam na sundan nyo to, yung ginagawa namin. At sa mga ibang vlogger din na gumagawa rin ng ganito sa mga building o mga commercial, residential, mapanood nyo rin yan sa mga vlog nila kung paano nila ginagawa. Kami sa tagal na namin gumagawa ng ganito, hindi na rin kami nanibago. Oo, doon tayo, may napagkakamali naman, pero siyempre tao lang tayo. Ang mahalaga guys ay maintindihan naman natin kahit paano kung paano pagtayo ng bahay, kung ano bang tamang pagkabit ng mga bakal. So ngayon dito pa rin kami sa taas, sa bandang 2nd floor. Pag ito nabuhusan lang namin to, mapormahan namin, mabubuhusan, mas mabilis-bilis na yung kilos namin sa taas. Kasi pagka nakasintada na kami dyan o maglagay na kami ng mga poste, dire-diretso na. Okay, thank you very much sa mga sumusupport sa aking YouTube channel. Please support guys ng aking YouTube. At kung nagustuhan nyo naman yung content namin sa buhay, huwag na rin kalimutan na i-share at pindutin na rin ang notification bell para update kayo sa tuwing upload tayo ng mga video. Okay, hanggang dito na lang mga idol, at mag-ingat kayo lahat. Bye bye.